Yan, nandito na ako sa bahay. Nakauwi na rin ako sa wakas. Grabe. Ang pagod ko talaga. Ayoko na. Suko na talaga ako. And then, nakapag-desisyon na talaga ako ngayong gabi. Ngayong gabi? Araw pala. Umaga na ngayon. Or hindi, kagabi ko pa siya pinag-iisipang mabuti talaga. Kasi napagod na talaga ako. I swear. Pinag-isipan ko talaga. Sabi ko, ayoko na talaga. Susuko na ako. Talagang dumating na ako sa punto ng buhay ko na talagang hindi ko na kaya. Grabe. Sobrang pagod ko. Talagang nakakapagod ang trabahong ito. Biruin mo yun na nga, ang dami-dami na ang ginagawa sa trabahong ito, sinasabi ko sa inyo. Biruin mo, okay, kagabi masaya na ako na 3 kami sa trabaho. Okay. Tapos, ang pasyente ko ay 11 lamang. Pero biruin mo, 11 patient times 3. Kasi every 4 hours mo siyang i-vitals. So, sa 12 hours na yon iikot yan na 3 beses mo silang kukuhaan ng vital signs. So, yung pagkuha ng vital signs is kukuhaan mo ng blood pressure, ng oxygen, ng temperature, ng ano pa. Kung hindi pa magkaig yung Dynamap, kailangan paggawa ng oral temperature. Diyos ko po. Ito na nga. So, imagine, kung meron kang 11 patient, maswerte ka na noon na 11 ang patient mo, no? So, maswerte ka na noon na maging 11 yon. Minsan, kapag tinatamaan ka ng hindi kasortihan is 17 patient yung magiging pasyente mo. So, i-times mo yon ha. Kagabi, 11 ang aking pasyente. Times 3. 33 times mo lang naman gagawin yung vitals. Hindi ka ba naman mabubwisit? Hindi ka ba naman maiinis? Sa sobrang inis talaga at sa sobrang pagod mo talaga. And then, bukod pa doon, ito na nga, pagkatapos mo silang kunan ng vitals, mag-chart ka. Yung chart naman is, every 2 hours mo siyang gagawin sa loob ng 12 hours. Diba? Kung hindi ka ba naman mainis talaga? And then, ito na, pagtapos ka na mag-chart ng kada 2 hours, mayat maya naman ay tatawagan ka. Yung ilaw, kailangan patayin mo yan kada kwarto. Minsan, magsasabay-sabay pa yan, tumawag yan, hindi ka ba naman maaalarma? Tapos, yun na nga, pag ang pasyente mo pa is may dementia, ang hirap intindihin ng may dementia, ang hirap alagaan na may dementia kasi minsan kahit sabihin mo sa kanila ng paulit-ulit, hindi nila para ma-process sa isip nila yun. Kasi parang na silang bata ang isip nila eh. Parang biruin mo meron kang alagang giant baby, parang gano'n na nangyari. Pero parang mas masarap ang alagaan yung mga maliliit na bata. Kasi mas madali silang, ang tawag dito, siyempre, bubuhatin mo yan. Madaling palitan ng diaper. yung matanda na mas mataas pa sa'yo, 6 foot, halimbawa, tapos 400 pounds. Ang hirap kasi hindi mo alam or hindi nila alam kung anong gusto nila. Kung halimbawa, iihi sila, diba? As binigyan mo ng choices, maraming choices. Mag-diaper ba sila? Mag-urinal? Ano pa yung isa? Mag-bedpan or mag-bedside commode, and then gumamit ng walker, gumamit ng cane, lahat yun hindi magkaigi. So, hanggang napag-desisyon na sa banyo naman, paano kung hindi nga siya sumunod sa instruction, hindi lumakad, tas biglang matumbay, ang laki-laki niya. So, ang hirap, nakakasama ng loob talaga, yun. Kaya talagang, ang trabahong ito is kinakailangan ng mahabang pasensya talaga. And then, ito na nga. Pagkatapos noon, syempre, ang dami mong papalitan ng diaper. Pag nagkasabay-sabay din yan, papalitan mo sila ng diaper, pupunasan mo yan. Ang problema is, kapag ang pasyente ay bed rest times 2 to 3, tapos yung kasama mo sa trabaho ay busy din, or yung kasama mo sa trabaho na hindi nga busy, na ayaw ka namang tulungan, hindi ka tutulungan, at feeling niya boss siya, ikaw ay alipin niya, parang ganun. So yun, minsan may iiyak ka na lang sa sobrang sama ng loob talaga. Kagaya kanina, sobrang inis ko na talaga dahil sabi ko, pucha, parang ang unfair eh. Kasi pag ako, ito ang pasyente ko, tapos ito yung aking nurse na kasama,
hindi ka tutulungan, hayaan kanyang mag-isa, 'di ba? So yun, talagang nakakasama ng loob. Tapos yun nga, pagkatapos noon, na masagot mo na yung mga lights, mga ilaw, kailangan mo kasing patayin yung ilaw kasi pag hindi mo pinatay yung ilaw sa labas, papagalitan ka ng ibang mga katrabaho mo. So yun. And then, para ka naglalaro ng patayin ng ilaw, parang ganun yun ang title. Tapos, kasunod noon is chart na naman. Tapos, eto na naman. Palitan mo na naman sila. Tapos, hingi ng kape, hingi ng salad, hingi ng, alam mo yung pabalik-balik, maraming walking talaga yung trabahong ito. Yung paglalakad, marami. Tapos, bending, squatting, yan, marami yan. Tapos, yun nga, pumunta ka na doon, pagdating mo doon sa kwarto, sabi niya, gusto ko pala ng kape. Pagkatapos mong lumakad ng pagkalayo-layo at ikuha yung salad niya, biglang sasabihin niya na, gusto ko pala ng kape. Layo-layo ng pantry, ng kuhaan. Tapos utusan ka ng isa-isa lamang. So talaga nakakainis. Yun. Tapos ano pa? So, pagkatapos nun, hindi mo na halos mabilang kung ilan ang pasyente na papalitan mo ng diaper, pupunasan ng puwet. Tapos kapag ang pasyente mo pa ay 400, 600 pounds, Diyos ko. Tapos biglang nagkaroon ng diarrhea. Sus, ang hirap. Yun. Tapos wala kang katulong, mag-isa ka lang. Talagang gusto mo nang sumuko talaga. Tapos, ano pa, pagkatapos nun, kukolektahin mo yung mga laundry kapag puno na, mga laundry cart. Tapos, pupunuan mo yung mga linens naman, ng mga linens, yung mga cart nila, lalagyan ng mga linens. Sus, Ginoo, ang daming trabaho. Tapos, chart na naman. Tapos, wala talagang tapos sa pagtatrabaho. So, talagang kanina, sobra talaga yung aking inis na talaga. Sabi ko, this is bullshit. Tapos, eto na nga, wala ka nang masyadong ginagawa sa iyong pasyente na mamahinga ka na, medyo nakakaupo ka na ng maluwag-luwag. Yung iba mo namang mga katrabaho, ang tutulungan mo. Kasi syempre, mag-isa lang din sila. Kawawa din naman sila kung hindi mo sila tutulungan. Pero talagang ang unfair kasi pag ikaw yung nangangailangan ng tulong, hindi ka rin matulungan. Pero pag nandiyan yung mga Pilipino kong mga katrabaho, yun, natutuwa ako kasi tinutulungan nila ako. Pero syempre may mga times na wala sila. So, yun nga, pag wala sila, mas lalo ako nahihirapan. Yun, grabe. So, ito na nga, tumulong din ako doon sa isa ko pang katrabaho na nasa ibang department din, doon sa ibang station. Kasi magkaiba kami ng area eh. Merong, doon. May numbers kasi siya eh. From 5:02 to 5:40. So, ako'y nasa gitna. Yung unang, divided kami sa tatlo, kumbaga kasi tatlo kami ngayon. Yung una is 5:02 to 5 to 11. Ako ay 5:14 to 5:29. Tapos yung pangatlo is 5:30 to 5:40. So yun, tutulungan ko yan. Kapag tulungan ko yung kabila, tulungan ko rin yung isa. So talaga ang kinalabasan is pagod ka rin, mag-isa ka rin na nagtatrabaho. So at least, naisip ko kagabi habang nag-iisip-isip ako, sabi ko, at least kung maglilinis ako ng bahay, yun nga, house cleaning, is solo ko na rin lang dito sa trabaho, at least hindi pa ganito kahirap. Ang paglilinis naman ng bahay is mahirap din naman, pero hindi gano'n nakaka-frustrate talaga, yun nakakasama ng loob. Yun. At least kaya ko yun. Yun nga, mas madaling linisin ang bahay kaysa magtrabaho ka sa ospital. Lalo na kung tutulungan mo ay buong floor. So yun, sabi ko kagabi, Lord, I'm sorry, pero talagang hindi ako tamad na tao, pero sorry, sumusuko na talaga ako sa trabahong ito. Ang dami namang trabaho dyan, maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi yung ganito na halos patayin ko na yung katawan ko sa trabahong ito. Tapos ang kinikita ko is ganun lang, 'di ba? At least kung mag-house cleaning ako, sabi ko, mas malaking kikitain ko sa house cleaning. And then, hawak ko pa yung oras ko. At hawak ko pa yung buhay ko. Hawak ko pa yung kung kailan ako mag-day off or kailan ako tatanggap ng mga customer, 'di ba? Yun. Tapos sabi ko pa, at least, kung halimbawa may mga mean din na mga customer, ako din yung mamimili kung ayaw ko dun sa customer na yun, 'di ba? Yun. At kung ayaw ko sa service nila. So, kaya sabi ko, I'm done with this, parang, ang bullshit talaga, parang ganun. Sabi ko, ayoko na, suko na ako, pasensya na. Yun.
Kaya sabi ko bibigay na ako ng 2 weeks notice ngayong araw na ito, maya-maya lamang. Tutulog lang muna ako and then pagkagising ko is magsasend ako ng message sa kanila dahil hindi ko na talaga kaya. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi usually hinihintay ko muna na makahanap ako ng iba pang trabaho bago ako tumigil sa trabahong ito. Pero ngayon, yun nga, hindi ko na iintayin. So, yun nga, talagang alis na ako. Kasi sobrang hirap, sobrang hectic ng trabahong ito, and then sobrang stressful, and then sobrang toxic pa ng ibang mga katrabaho. Yung mga katrabaho mo na feeling boss mo talaga, feeling supervisor mo, diba? Diyos ko, grabe. Tapos, yun nga, nakikipag-deal ka pa sa mga katrabaho na feeling boss nga, nakukuha ka lang ng report, is pahihirapan ka pa. Bibigyan mo sila ng report, papasahan mo sila ng report, ang dami pang question and answer portion bago mo makuha or bago mo maipasa yung report mo sa kanya. Tapos questionin ka pa kapag hindi mo pinaliguan yung pasyente or kung bakit naligo yung pasyente. Nakalagay dun sa report, naligo yung pasyente. Tapos, sabi niya sa akin, hindi daw naligo. Sabi ko, nakalagay sa report na naligo ang pasyente. So, anong gusto mong gawin ko? Yun. Tapos, yun nga, ang daming question, parang ini-interrogate ka talaga araw-araw. So, nabubwisit ako sa mga ganong katrabaho. Yun. Tapos, meron pang mag-uusisa na bakit daw, ang tawag dito? Bed rest times 2. Tapos, bakit daw may bathroom privileges daw. Sabi ko, gusto niya mag-bathroom privileges, ano magagawa ko? Yun. So, yun, nakaka-stress. Sabi ko, buisit ng mga to talaga. Kaya sabi ko, ayoko na talaga, Lord. Patawarin mo ako, pero I'm done. Sabi ko, ganun. So, yun lang. Talagang ako'y matutulog na, pagod ako. Kakain muna ako. Yun, bago maligo. And then, tulugan na. Yun. Bye!